Father, Son, Holy Spirit. Amen. Guide us, Lord, by your Holy Spirit, and we offer this podcast to you, Panginoon. Ikaw ang magbigay sa amin ng wisdom, ng knowledge, at nawa maging makabuluhan ang aming talakayan, at ito'y inialay namin ng may kababaang loob, katapatan at pag-ibig, para sa iyong ikaluluwalhati at hindi sa amin. At ang lahat ng ito ay idinadalangin namin kasama aming mahal na ina na aming patron, sa pagbati ni Angel Gabriel ng Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Check, check, mic test. Ayan, maliwanag. Sabi mo lang kung okay na, naka-live na ba tayo? Okay. Live na talaga, ha? Sige. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Marian Missionaries of the Holy Eucharist Marriage Encounter Community Podcast. At ang aming tema ngayong araw na ito ay kapihan sa muling pagkabuhay. At ngayon po ay kasama po natin ang ating head servant ng Marian Missionaries of the Holy Eucharist MA Community na walang iba kung hindi si Tito Ching Uy at si Sister Susan Uy. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Ariel Agsalud, na bumabati po ng Happy Easter. At bumati muna kayo, Tito Ching, Tita Susan. Happy Easter po sa lahat, at nawa habang tayo nangingilin at hinihintay natin na ating pagsaluhan ng Easter Eve Mass ay nasa mabuting kalagayan tayo. Nawa alagaan tayo ng Panginoon kung saan man tayo naroroon, at ating pagmuni-munian ang panahong ito kung kailan natahimik ang mundo habang ang Diyos ay pumunta sa kinaroroonan ng mga yumao. Muli po, advance Happy Easter sa lahat. Happy Easter po sa lahat. Okay. Ayun, okay. So, Happy Easter po. Sabado de Gloria po ngayon. At bilang panimula po sa ating talakayan ngayong umagang ito, na kami po ay naniniwala na ang ating programa ay magbibigay sa atin ng kalakasan, inspirasyon sa pagkatatalakayin po natin ang diwa ng muling pagkabuhay. At sa umagang ito ay babasahin po natin ang isang magandang reading, yung first reading po ngayong Sabado, April 4, 2026, na galing po sa letter ni St. Paul to the Romans chapter 6, verses 3 to 11. At ito po ang binabanggit. Brothers and sisters, are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were indeed buried with Him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in the newness of life. Okay, so siguro din muna tayo sa unang verse, ano? Kasi alam po ninyo mga magulang, mga kapatid, traditionally bahagi ng ating pagsalubong sa Pasko ng muling pagkabuhay, ito po ay nag-uumpisa sa tinatawag nating Easter Triduum. At ano yung Easter Triduum? Nag-umpisa ito ng Holy Thursday or Maundy Thursday, na kung saan tayo ay nagbabalik tanaw sa paglilingkod na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng washing of the feet. Siyempre, Tito Ching, Tita Susan, pag sinabi nating washing of the feet, ang unang-unang
pumapasok sa isipan natin bilang matagal nang naglilingkod sa community natin sa MMHAI tungkol sa servant leadership, ano? At ang model ay maganda kung ang model ay maganda dahil ito ay isinasalarawan sa paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga alagad. Alam naman natin ang paa, di ba? Madumi yan. Wala naman silang mga sasakyan nung araw na yon, ano? At hindi lamang yon, siguro magbibigay din tayo ng idea tungkol sa servant leadership kasi di ba ngayon maraming mga religious community organization na pag sinabi mong head servant o servant leader, ando doon yung concept ng entitlement na kinakailangan sila yung pinaglilingkuran instead na sila ay maglilingkod. Tito Ching, Tita Susan, meron pa po ba kayong mga karanasan o maibibigay sa ating mga inspirasyon tungkol sa pagiging servant leadership? Ilang years na po ba kayong nagsuserve sa community natin? Nagsimula po kami sa marriage encounter noong February 1998. At simula noon po hanggang ngayon ay patuloy na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng marriage encounter community. At ilang beses nga po at kasalukuyan nga kaming head servant. Ang alam po namin na kung maglilingkod tayo sa Panginoon, unang-una kailangang ayusin natin ang ating relasyon sa Panginoon. At ayusin din natin ang ugnayan nating mag-asawa upang makapagbigay tayo ng magandang halimbawa sa mga hinihila natin o inilalapit natin sa Diyos. Kasi hindi natin maibibigay yung wala sa atin. Kaya ang mahalaga ay patuloy nating ilapit ang sarili natin at papasukin ng Diyos ang presensya niya sa buhay natin upang sabi nga ni Jesus, tayo ay maging ilaw at magningning, madala natin yung mga nasa kadiliman pabalik sa Kanya. Idadagdag ko lang po, hindi lang po dapat ayusin yung relasyon ng mag-asawa. Ang mahalaga po talaga ay relasyon sa Diyos. Pero, kailangan din po nating ayusin ang relasyon natin sa ating mga anak. Bilang isang magulang, tayo po ay dapat magpakita ng magandang halimbawa sa ating mga anak. Ganon din po sa komunidad. Dapat maging maayos ang komunikasyon ng bawat isa sa ating community. Higit sa lahat, yung relasyon natin, ang tuon natin ay sa Diyos. Ayan, natatandaan ko nga, Tito Ching, Tita Susan, siguro maganda magbahagi po kayo, no? Kasi naabutan ko nung nag-umpisa pa lang kayo sa community, si Tito Ching po, tsaka si Tita Susan. Ang hawak po ni Tito Ching ay map. At hindi po sila nag-umpisa sa pagiging leader na kaagad. Natatandaan ko yun eh. 'Di ba? Meron pa tayong MC building noong mga panahon na yon. At ako mismo nasaksihan ko nakaputing t-shirt si Tito Ching. Medyo payat pa siya noon. Si Tita Susan naman bata-bata pa pero mukhang malapit ng magdalang tao yata. Hindi ko lang alam kung pang-ilan sa mga anak nila yon. Sila po ay nag-umpisa na talagang naglilinis po talaga ng hall, naglilinis sila ng venue. So hindi po sila yung napiling leader na as in leader na sila yung pinaglilingkuran o pinagsisilbihan. Kung hindi, mas maganda maibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga humble beginnings ng pagiging isang servant bago kayo maging head servant or servant leader ng community. Bago po kami naging head servant, sabi nga po ni Brother Ching, 1998 po kami nag-umpisa sa marriage encounter. Ang una pong naging assignment namin ay sa service. Kami po ang nagdadala ng kape pagkatapos ng prayer gathering po kasi nagkakape yung mga kasamahan namin sa community at lahat po kami ay nag-gather, fellowship. Kami po yung may dala ng kape. Tapos nai-assign po kami sa pag-aayos, service kasi, pag-aayos ng mga gamit, pagdadala ng sound system, at
Nung lumaon po ay napunta kami sa intercessory group. Wow. So, Tito Ching, naalala ko pa noon, by the way po, mga magulang, mga kapatid, si Tito Ching po at saka si Tita Susan, during that time, ilang branches po yung Butika Tandang Sora ng mga St. Joseph. Dalawa po kasi. Isa sa Okay. probinsya, isa sa O ilang branches yung ang pangalan ng niya St. Joseph. Sa Aurora. Aurora, St. Joseph. Okay, oo. Pero alam ko, natatandaan ko ilang branches yun. Umabot sa 13 branches. Sila po yung amo, sila po ang may-ari, and yet makikita po natin sa kanila na si Tito Ching talaga nag-umpisa siya na naglilinis. Nagmamap siya, nakita ko yun at wala silang reklamo, masayang-masaya silang ginagawa yan. Tito Ching, siguro maganda, ma-share mo rin sa amin na biro mo ikaw ay isang engineer, tapos ikaw ay may-ari, tapos nasa DISA pa kayo, tama po, no? At may katungkulan din kayo doon. Pero bakit pwede mo namang iutos yun, Tito Ching eh. Di ba pwede kang kumuha ng tao mo, linisan mo to kagaya yung ginagawa ng iba. Pero bakit ikaw mismo ang naglilinis ng venue? At least sa CRS activities kasi yun ginaganap. Kaya Ganda po yun eh. Actually, yung pagpasok po sa ME ay napakalaking milagro na. 3 taon na kong ini-invite ni Dr. Valdez na pumasok sa marriage encounter. At nakataon na nagkaroon ng problema yung aming best friend, kumpare namin nung panganay namin. At sabi nung kumare namin, ay may problema kami mag-asawa, baka pwedeng samahan nyo kami. Pag sumama ka, sabi niya, sasama ako. Sasama sigurado yung kumpare mo. So, sige, yun lang pala. At dumating nga yung kumpare ko, yung binibless yung aming butika sa Project 6. At ang sabi niya, sabi ko sa kanya, pare, iniimbita tayong mag-ME sa Baguio. Sabi niya, good. Sabi niya, may bahay kami doon. Punta tayo doon. Sabi ko, pag sumama ka, sasama ako. Sabi ko naman, ano na ba? Siguraduhin mo lang nasasama ka. At ipagdadrive pa kita. Dadalhin ko yung kotse. So, umalis po kami. Sumama nga sila. At pagdating namin sa retreat house, medyo magkatabi kami ng kwarto. Naku po, medyo magulo pa sila. And ang magandang milagro po, naayos yung mag-asawa, nakatapos kami. And then, hindi po sila naghiwalay. At actually, nakapag-migrate pa sila sa Anchorage, sa Alaska. And kami naman po ni Susan, nagpatuloy kami kasi naroon nasimulan na. Siyempre, pag may unumpisan ka, gusto mo, tapusin mo. So, umattend po kami. Ang unang, bagong graduate ka sa ME, service committee ka. Kaya lang po, nung pagka-service committee namin, natuwa yata sila sa amin. Napirmis na kami doon. So, hindi ho ba naging mabigat sa inyo na yung mga, sabihin na natin, yung mga gawaing talagang Wala po yun. dirty, parang naman. household chores, hindi naman dirty, household chores, ay doon kayo nag-umpisa, unlike yung ibang mga servant leader. Kasi ganun talaga. Kasi kapag gusto mong may gawin, hindi pwedeng utos lang. Kailangan samahan mo, pangunahan mo para mapasunod. And ganun nga nangyari. Ito, si Sister Wife, siya yung masipag na maglinis eh. Kaya hindi naman pwedeng siya nang iwanan pa maglinis. actually maganda nga po yung nangyari yun kasi natuto din yung, kasi hindi po siya naglilinis ng bahay. Ako lang, kami lang. At palautos po talaga siya. Sa bahay palautos si Tito Ching. So Okay. pagdating po doon, since naatasan kami sa service, syempre, andun yung paghuhugas. Kasi nagdadala ng pagkain, tsaka hugas mga ng plato, pinggan. linis ng Ayun CR. po. Nung nakikita din naman po kami ng mga members na gano'n ang ginagawa,
naging parang example po kami. So lahat sila kumikilos din. In fact, hanggang ngayon, ginagawa niyo pa rin yun. Opo. Diba? Sa ating si Happy Tita na po. Susan. Nako, hindi yan nag-uutos. Madalas, nandun na yan sa... Pagkatapos kumain, nasa paghugas ng pinggan. Okay, so pangalawang bahagi po ng Easter Triduum ay siguro yung sharing naman po natin. So maganda, no, bago tayo pumunta dun sa pagpapakasakit ay ang servant leadership o doon sa washing of the feet, Holy Thursday. Ang maganda siguro, Tito Ching, Tita Susan, na maging take off po natin na ang pagiging head servant or servant leader ay wala sa posisyon. Yes. Nasa action. Yes, Ano? yes. So wala rin to sa title. Okay, para hindi tayo maging entitled. So we serve when we are needed. Yes. Ano? Okay. Yun yung lagi nating tugon. Okay, no? So ngayon naman po, dun po sa pangalawa, ito na yung tinatawag nating the passion and death of Jesus, ano? Kagaya nung binasa natin sa letter of Saint Paul to the Romans, ano? I remember, Tito Ching, Tita Susan, na maganda, no, marinig din ng ating mga online viewers ngayong umagang ito, yung pinagdaanan po ninyo na siguro dalawa na natatandaan kong naging karanasan. Yung negosyo ninyo na naapektuhan, hindi naman talaga paano kayo nag-struggle makabangon doon. And si Tita Susan, sa kabila ng wala kayong absent sa pag-attend ng prayer meeting, natatandaan ko yun. Ito naman, biglang naoperahan, ano, nag-50-50 pa. No? As well as, siguro, si Tito Ching, ganun din, ano? So, paano nyo tinake itong mga karanasan na ito at paano ninyo na-survive itong pagpapakasakit na inyong pinagdaanan, paghina ng negosyo, hindi naman pagbagsak, paghina ng negosyo at the same time, nagkasakit pa po kayo ng malubha. Sino po mauuna? Doon po muna ako sa negosyo. Negosyo yun muna. Ang aking forte. Kung na po, age 45, halos retired na po ako kasi nga meron kaming mga drugstores at saka may distribution. Nasa baler na nga po ako, halos retired na. Pero lumaki na yung mga bata, kailangan na mag-aral, kailangan na ng tatay. Nagdesisyon po ako na samahan sila. At iniwan ko yung negosyo sa baler, kumuha lang ako ng katiwala na pag-iiwanan. And then, sinubok po kami ng Diyos dyan. Kasi yung amin pong drugstore sa baler, nasa harapan ng ospital. So, kung iisipin mo, panghabang buhay na yung negosyo. Pero, bigla po, inilipat yung ospital. Kami yung naiwan, yung pwesto namin naroon, pero walang ospital, nilipat almost 8 kilometers away, nasa kabila. So, bigla po, yung lakas ng negosyo, humina talaga, grabe ang hinina. And then, hindi po agad kami nakakuha ng pwesto na para lipatan. Pati rin po rito sa Maynila, nagbukas na yung mga malalaking mga multi-branches, biglang nag-spread out. Kaya pati yung negosyo namin dito apektado rin. Kung kailan nagsisimula na kami magpaaral, wala po kaming nagawa kundi kumapit na lang sa Panginoon na umasa sa kabutihan loob ng Diyos. Kaya para maitaguyod yung mga bata. Pagdating po naman sa aming spiritual life, noon naman po kami unti-unting itinaas ng pwesto, binigyan ng mga ministry, nasa mission team na po kami. At kung kailan po kami na-appoint na head servant, yun po naman dumating yung pagsubok sa aming buhay na naatake po si Susan sa nagbibigay siya ng award sa Crown Plaza para sa DSA Drugstores Association. Nag-collapse po siya, naatake. Mabait ang Diyos, naisugod siya sa Medical City at 6 na oras po siyang nagkoma.
At pinagdarasal namin 6 hours? 6 coma. hours na coma. Pagkatapos 3 araw po siya sa ICU. So, pagka gano'n, dahil siyempre wala naman akong alam sa medical field, ano ang no? Kasi nga po, tumigil na yung puso niya, nabrahan ng sugar kasi mataas masyado yung sugar niya. Nirevive na po siya, tumigil na po. Pero si Susan na po Actually, magkwento. ang naging sakit ko po ay yung mitral valve ng puso ko, hindi na nagpa-function. So, during that time, dun na bumigay yung mitral valve. So, ang nangyari po, nagkaroon ng tubig yung baga, hindi ako makahinga, nasa stage pa nga ako noon. Tapos, yun nga po, sinugod ako sa Medical City para i-revive. Yun po. Actually, nag-travel na ako. Nakita ko na yung langit. Nakita ko na yung... Nagkaroon kayo, liwanag. Tita Susan, ng near-death experience. Nandun Okay. din po ako sa crossroads during that time na sa kaliwa, hinihila akong pababa. Sa kanan, hinihila akong pataas. At nung pagtingin ko sa gitna, nakita ko po yung mukha ng asawa ko. At para akong hinila. At yon sabi niya, muntik ko na kaming iwan. Pero sa awa ng Diyos po, during that time, nga bagsak ang aming hanap buhay. Pero nagsisilbi pa din po ako bilang officer sa DSAP at nagsisilbi din kami bilang head servant ng aming community. Noon po namin nakita yung presensya ng Diyos sa buhay namin kasi hindi niya po kami pinabayaan. Na-ospital po ako, may nag-garantor sa ospital. Meron po akong kaibigan sa DSAP, sa Drugstores Association. Nag-fundraising po siya para maoperahan ako. Wow. Eksaktong kung magkano po yung nalikom nila para sa operation, ay yun po ang pandaw namin. O samantalang yung iba, Oo. di ba, na pag may ganung klaseng sakit, nahihirapan silang mag-raise ng mga Oo. finances nila. Pero yung mga po, kasi nga, nationwide po, officer ako, national officer ng DSAP, marami pong tumawag kung saan pwedeng mag-deposit para po makatulong sa amin. Tapos may mga personal po na nagbigay at ang dami-dami pong nagdasal. Yun po ang Amen. naging namin na ang Panginoon hindi ka iiwan kahit nasa bingit ka ng kamatayan, ililigtas ka niya dahil alam niya na may pagagawa pa siya sa amin. Yan. Ang Ano po ganda yung- naman. Nung pinagdarasal ko si Susan, sabi ko kay Lord, Lord, kung kukunin niyo tong asawa ko, wag po ngayon. Bukas na lang. Kasi birthday po ng anak kong bunso noon, September 8, 2006. At kung talagang ibabalik naman po niyo, wag po niyo siyang gawing gulay. Kasi pag nasa na baldado po siya, hindi ko siya mapaglilingkuran. Kasi di man yung anak namin, maliit pa sila. Alam po ninyo, tininig ng Diyos ang panalangin namin. After 1 week lang, nakalabas kami. Nakakanta na po si Susan. Yes. Mabilis ang recovery ni Tita Napakabilis Susan. po. Para lang po nagdahilan. Amen. Napaka-powerful naman kwento na 'yon, So, doon po sa dalawang pinagdaanan po ninyo, doon sa inyong passion, death, and near-death experience, na may kinalaman sa Easter Triduum pa rin po tayo, nandun na po tayo sa passion, So, tumigil po ba kayo? Pwede nyo questionin si Lord, nagsiserve na nga kami, tapos humina pa yung negosyo namin, may pinag-aaral kaming mga bata, tapos ito pa yung asawa ko, na ano pa siya, na naoperahan pa sa puso. So, tumigil po ba kayo? Dumating po ba yung point na nanghina kayo at parang ayaw nyo nang mag-serve? Or actually, Brother Ariel, alam mo, hindi lang yun ang challenge. May mga kasamahan pa kami sa community noon na parang na-challenge kami. Kumbaga, head servant kami dito tapos nag-officer pa din nga po ako sa DSAP. May mga pagkakataon, ano bang unahin mo yung itong community? May mga questions pa na ganun. Pero patuloy pa din tayo, di ba, na naglingkod. Hindi po Amen. kami Lalo po bumitaw. kami kumapit. Lalo kami kumapit sa Diyos. So, ang tawag doon ay covenant relationship Yes. with God. So, nung patuloy po kayong kumapit, ano pong nangyari? Ano po yung
parang nakita nyo na pagbabago o transforming power of Christ na nangyari po sa inyong dalawa? Alam ko ninyo, sa finances, Unti-unti. kapag merong kailangan dumarating, nagdadasal Yes. kami sama-sama pamilya, dumarating yung kasi talaga pong napakahirap mag-downsize. From 13 branches, 2 branch na lang po, branches ang natira. natira sa amin. Isa kay Susan, isa sa akin. At pati yung distribution namin, natigil din. Sinara pero nagpapakoleyo kami. So yung pantuition, problema. But God is so good. Yes. Yung bunso po namin, nung talagang mababa yung finances namin, nakapasa sa Quezon DOST. City Science. Wow! So, kaya, sa Ateneo pag-graduate yung anak ko. Pag Praise sinasabi the kong Lord. mahinang negosyo, ba't sa Ateneo nag-aaral mo, anak mo? Nila lang, bigay ni Lord yun. Amen. At saka during that time po, sinama namin ng aming mga anak sa pag-serve. So yung involved po yung mga anak ko sa youth encounter, Sa SAID. sa Sons and Daughters Encounter, at tumutulong po sila sa paglilingkod namin sa misa, kumakanta po kami bilang isang Wow. choir, at nakita namin talaga na napaka-powerful ng dasal dahil idinasal po namin sa Panginoon na mailapit din namin sila para maintindihan nila yung paglilingkod sa Panginoon. Na para sila din naging magnet sa mga kaibigan dahil po may mga problematic na kaibigan, pupunta sa kanila, sinasama nila sa bahay, at natutuwa po sila sa relasyon naming pamilya. At higit sa lahat, di ba, napatapos po namin sila lahat sa Catholic school. Wow! As of this moment, graduate na po sila lahat. Di ba? Lahat may trabaho na. Tatlo na yung may At, asawa. Tatlo na yung may asawa. At sila na po ang nagpe-payback sa amin. Ayan. O, so pupunta tayo doon sa huling bahagi po ng ating podcast, Marian Missionaries of the Holy Eucharist Marriage Encounter Community. At bago tayo dumako doon sa panghuling bahagi ng ating sharing, so may mga viewers ba tayong babatiin? Sister Hazel? Ay, okay yung comment. Okay, sige po, no? So, napakaganda, no, na sa kabila ng inyong paglilingkod, dumaan kayo sa passion and death, near-death experience, pero ayon po sa sharing ni Tito Ching at ni Tita Susan, hindi sila huminto sa paglilingkod. At dahil doon, although hindi lahat nananatili, yung iba talaga, umaayaw sila, kasi sinasabi nila kung kailan daw sila naglingkod, doon pa sila naghirap. Okay, so dito na po tayo sa huling bahagi, sa ating Easter Triduum. Papunta na po tayo sa pagninilay tungkol sa the resurrection of Jesus. So, siguro mag-iwan po muna tayo ng lesson doon sa passion and death na naranasan ni Tito Ching at ni Tita Susan sa kanilang pagiging servant leader or head servant ng community. Na ako, ang magandang natutunan ko doon, Tito Ching, Tita Susan, ay huwag hihinto sa paglilingkod sa Diyos. Huwag kang bibitaw. Kapit ka lang dahil kailanman ang tapat na naglilingkod sa Panginoon, kagaya po ng naging kwento ni Tito Ching, kumina ang negosyo, nagpapaaral ng mga anak, tapos nasundan pa ng si Sister Susan si Tita Susan, nagkaroon pa ng problema sa puso, nagkaroon ng near-death experience. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, okay, salamat sa Diyos, napakaganda. Very, very inspiring ang inyong mga sharing. So, dito na po tayo sa muling pagkabuhay. Kasi Tito Ching, Tita Susan, ito kasi nangyayari sa atin magaganda ang mga ritual natin bilang mga Katoliko. Nag-umpisa ito sa Huwebes Santo, kahapon, Biyernes Santo, procession na washing of the feet, Holy Thursday, Good Friday, meron tayong mga rituals, tapos procession ng Santo Entierro, ibinalik ulit sa parokya bilang pagsasalarawan ng paglilibing. Ngayon, nandito tayo sa Lamay at sasalubungin na lang natin maya-maya ang
ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, para sa atin, ang pagninilayan natin ngayong maging ito ay sana ang resurrection ni Jesus ay hindi lamang magsilbing ritual, kung hindi ito na yung umpisa ng panibagong buhay nating mga Kristiyano. Sabi nga po, the power of Christ's resurrection is celebrating our new life in Christ. So ito po ay renewal, ito ay pagbabago. Nakakalungkot lang isipin na pagkatapos ng Easter o ng resurrection ng Easter Sunday, marami po sa atin bumabalik sa dati, parang po muna siguro, tapos yung mga para naman marinig ng ating mga online viewers. Panahon po ng pandemic, napakahirap ng negosyo. Hirap na hirap po kami kasi walang biyahe. Wala kang pagsasakyan ng goods from Manila, idadala ron sa amin pwesto sa Baler. Actually, pinrovide ni Lord na yung pwesto sa harapan ng ospital, napunta ulit sa amin. Milagro na po yun, talagang ibang klase. Oo, di na tayo kumakain eh. Tapos nagpadala siya na kung saan tayo pwede ayun na nga, nung panahon ng pandemic, hindi namin alam kung paano kami magpapadala. Ang isang karton sa LBC, 1,000 something. Yung isang swero lang, 1,000 something na yung pamasahe. So, ibig sabihin po, Tito Ching, Tita Susan, nagkaroon kayo ng financial resurrection. Yes, Totoo po. Unti-unti. Natatawa ako kasi nadedesperado na ako. Sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Biglang may lumapit na tao, sabi niya, pakibenta mo nga tong face mask. Sabi niya, hindi ko bibilin sa'yo, ibebenta ko para sa'yo. I-consign mo. Alam yung return na ginawa ng tao? Sabi niya, ang negosyo ko, magbiyahe ng isda from the fish port sa Navotas, papunta sa Baler. So, kung may padadala ka, punta ka rin sa fish port, dalhin mo yung nagamot, ibiyabiyahe mo pa Baler. Mura lang ang pamasahe. Yung 1,000 naging 100. Wow! Iba talaga kumilos ang Panginoon. So, from there, unti-unti po kami umangat ulit. Unti-unti umangat hanggang naayos yung takbo, dumami. Dahil pa nga doon sa sakit, dumami rin ang pasyente. Kaya unti-unti umaangat. Eksakto naman, pag-graduate na yung bunso namin. And right after pandemic, nakagraduate na. So, luwag na. Okay, so umiinit po yung ating talakayan, So, Tito Ching, Tita Susan, ito yung gustong-gusto kong maikwento po ninyo Yung tungkol sa travel? Alin doon? Mamaya na po yung travel. Yung yung financial resurrection kasi bilang mga negosyante at matagal na kayo yung mga veterano na sa larangan ng negosyo, especially sa larangan ng pharmaceutical. So, kasi dito napaka-imposible, 'di ba? Alam ko naman pag mga negosyante, digital, kinakailangan nakaano ka talaga, naka-program ka, na pagka medyo nawawala na dun, mawawala yung sistema. Pero dito, mukhang iba yung ginawa ng Panginoon, So, parang just a point, hindi naman to superficial, pero yung point of comparison lang, na yung 1,000 na sa point of view ng negosyante na binabayad nyo, malaki yun. Sa freight. Pero nung sa anong pong tawag doon, tita? Freight, pamasahe. Freight, okay. Pero pagdating na dito, naging 100 kasi nag-i-intervene na si Lord, Yes, nakikialam, may himala sa ganung klase. So how many times nyo na-encounter yan? Hindi natin dinidisregard yung financial system, pero ang maganda bigyan natin ng focus yung pamamaraan, kasi tayo alam naman natin sa mission, pricey ang mission Pero nairaraos natin, Sige nga po, Tito Ching, Tita Susan. So, ano po yung mga mumunting himala na ginawa po ng Panginoon sa inyo? Matutuwa nga po kayo doon kasi nga, walang biyahe doon ng Genesis, biyahe ng Baler. Hindi kami makapagpadala. So, yun, biglang dumating yung tao at hanggang ngayon po, nagagamit namin yung pag-bulk ang pinadadala sa Aurora, dinadaan doon. At ang matindi pa po, yun yung panahon kung kailan tumitake off din yung
Kasi wala dating pasyente nung nilipat yung ospital eh. Kukunti lang tao. Eh, nag-pandemic, marami na may sakit. Marami ng pasyente yung Ang ng pasyente. So, para bang tagni-tagni, no? Pinagtagpo-tagpo yung pagkakataon, unti-unti umangat, and then nabawasan yung aming expenses. Kaya sabi nga ni Susan, gusto na niyang maranas yung kwan naman, panganap rin na makalabas ng bansa. Iyon, okay, pupunta tayo ngayon sa travel, Tita Susan, ano? Okay, kasi kung tutuusin, kung sa point of view ng business at saka point of view ng tao, siyempre financial difficulties, ano? Yes. May mga crisis, parang hindi mo naman uunahin talaga yung travel, ano? Pero sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, based sa sharing po ninyo, so if anyone is in Christ, there is a new creation. Everything old has passed away. See, everything becomes new. 2 Corinthians 5:17. So, ngayon po, no, bilang pagtupad ng mga pangarap, sabi, the power of Christ's resurrection, Tito Ching, Tita Susan, paano po kayo nakakapag-travel kahit na ho medyo nasa financial crisis, ano, ang sitwasyon ng ating buhay? Actually po, nakatulong sa pagta-travel namin ay, una po, ikwento ko na din bro, yung pagpasa ko sa board exam Board exam po ng ng pharmacy. Actually, registered nurse na po ako. Tapos, ang bayad po kasi sa pharmacist ay mahal. Sabi ko, magre-retire ako sa Baler. Pero, nag-aral po kasi ako 2012, 2013 di ako nakapasa. So, siguro, di ba, ang Panginoon ay perfect ang timing niya. Sabi ko, nag-pray ako, Lord, gusto ko pong mag-retire sa Baler. Kukuha po ulit ako ng exam para po, pag nakapasa ako doon, ako magre-retire. Tapos, hiningi ko po yan, nagdasal, napakagaling po ng power ng prayer. Yun po ay isang napakalaking milagro at nakapasa po ako noong 2023. So, hindi na po ako nagbabayad ng pharmacist. Kasi kayo na po yung Ako pharmacist. na po yung pharmacist. Ang ginawa ko po, yung aking sweldo, ay iniipon ko po. Nung nakaipon ako, nagkaroon na din ng pagkakataon na makakuha si Ching ng passport. Tita Susan, maputol lang kita, no? Oo. Kasi, paano pumasok po sa isip ninyo na, kasi kung ako yung may-ari, pwedeng hindi ako mag-ipon o hindi ako sumweldo sa sarili ko, di ba? Oo. Pero, ang magandang siguro ma-share nyo yun, ano? Ano yung ginawa nyong discipline or inspiration, motivation na yung na kayo ay sumweldo sa sarili ninyong opisina at yung sweldo will be a part of your savings. Opo. Kasi dati sinasweldohan ko po ang pharmacist ng 10,000. So, nung ako na po yung pharmacist, ako na yun sa sweldo. Dapat kasi, dapat may sistema ka palang oo, ganun. sarili mo yung hanap buhay, dapat may sweldo ka din. Tama, okay. Kailangan. So, ang ginawa po, hindi ko ginagastos yun. Yun ang naging savings ko, yung sweldo. Tapos, inilaan ko yun sa pag-travel namin. Since nakasweldo na po ako ng 1 taon, so 120 a year. 6 months lang kasi binigyan ko ng regalo yung anak namin kinasal. Kalahati yun eh. Kaya, okay. yun, din naipon po namin. Malaki na rin yun. Tapos nung nakakuha na ng passport si Ching, nag-book na po kami sa Taiwan. Yun po ang first travel namin at first labas ni Ching sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng mga anak ko, yung flight attendant po naming anak, siya yung sumagot sa aming ticket. Kasi 10% lang po ang binabayaran. Tapos lahat po sila nagbigay ng pocket money sa amin para po sa aming travel. Yun ang napakagandang experience po. So yun yung Romans 8:28. Yes. All things works Work together together for good for those who love the Lord. the Lord. Okay, so meron na lang po tayong 10 minuto. Sana po nag-i-enjoy po kayo. Ito po ay taunang advocacy and mission ng Marian Missionaries of the Holy Eucharist ME Community located at Our Lady of Perpetual Help Formation Center. Dito po yan sa Project 8
Quezon City sa Congressional Avenue po. So ini-invite po namin kayo sa aming prayer meeting every Thursday. Nag-umpisa po tayo ng 6:30. 6:30 to 9 9. lang tayo, no? 6:30 to 9. At meron din po kami mga mission area sa Baler. So, ang MMHA, ano lang tayo, commercial, bago tayo magtapos, ay meron po tayong mga seminars kagaya ng couples retreat. Meron din po tayong singles blessedness retreat para po sa mga separated couples, sa mga widows, sa mga single mom, meron po tayo, no? Marriage encounter. Marriage encounter, Weekend. meron din po tayo. Marriage encounter weekend seminar, meron po tayong Charis RX, Charismatic Renewal Experience, Jesus Empowerment Seminar, meron po kaming Shabbat, at meron pa tayong Basic Christian Maturity Seminar, at marami pa pong iba, no? Spiritual Empowerment Seminar. Ayan, ano? So, inaanyayahan po namin kayo. So, meron na lang po tayong kulang-kulang na 10 minutes bago po tayo magbigay ng mensahe at pamamaalam. Sana po kayo po ay nag-enjoy. So, ngayon po na tayo po ay nasa bisperas ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, so meron po tayong tatlong mumunting mensahe na iiwanan na may kinalaman po sa Easter. Ito po ay Moving On, MSS, no? MSS. Moving on, start over, and start it right. Ayan, ano? Okay, so Tito Ching, baka meron po kayong mensahe sa ating mga online viewers. Isa lang po ang aking nais parating sa lahat ng mga makakapanood nitong video, nitong ating podcast, na lagi lang pong kumapit sa Panginoon. Dahil kailanman hindi niya tayo iniiwan, hindi pinababayaan. Magtiwala tayo na ang kabutihan natin ang Kanyang gusto para sa atin. Ano mang naisin natin, hingin natin sa Kanya, at sigurado po ako kung makabubuti, ipagkakaloob niya, at kung hindi man, mas maganda pa ang ibibigay niya. Okay, Tita Susan? Ako po, ang mensahe may iwan ko lang. Ang sa isip po natin, unang-una yung pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pananampalataya. Kung may pag-ibig po, may pananampalataya, may pag-asa. Lalo na ang isang pamilya. Ayan, okay. So, sa akin naman po ang aking mensahe, may bibigay na mensahe ngayong nasa bisperas tayo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ay wag po tayong magsasawang magbago. Tatandaan po natin ang layunin po ng Christ Resurrection ay may kinalaman sa pagbabago. Pag walang pagbabago, dumaan lang po tayo sa ritual at nakalimutan po natin yung pinakamahalagang bahagi, ang pagiging spiritual. Sabi nga po dito sa isang quotation, starting all over again is not that bad, because when you restart, you get another chance to make things right. Okay, at bilang pagtatapos, mahalaga po na samahan po ninyo kami. Ito po ang sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi po ni St. Paul, I appeal to you therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not conform yourself to the standard of this world, but be transformed by the renewal of your mind. Then you will be able to test and approve what is God's will, what is good, what is pleasing, and what is perfect. Okay, so ito po ang inyong lingkod, Brother Ariel Agsalud, from the Marian Missionaries of the Holy Eucharist, ME Community, and Friendly Preachers of Jesus team. Baka may gusto po kayong batiin. Ako, binabati ko pang aking mga anak, si Monica, Mark, Laika, MJ at Maying, at gayon din Brother Francis Ampon, Brother Balong Valles, Brother Angelo Villarde, Brother Francis Ignacio Yanga, at si Brother John
Cruz. At sa lahat po ng mga community, Olamex, Servi Dei, Mater Dei, La Santa Trinita, Divine Mercy, Joyful Friends of St. Francis, at yung mga iba pa, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa amin. Tito Ching, Tita Binabati Susan. po namin ang aming mga anak, si Bokyo, si Kai, si Iggy, si Jom, tsaka si Otoy, pati ang kanilang mga asawa, si Sel, si Dara, at si Miko, at lahat ng apo namin. Binabati ko po ang lahat ng mga miyembro ng Marian Missionaries of the Holy Eucharist dito yes. sa OLPH, sa Imus, sa Yes. Baler, sa Dinalungan, at sa mga ibang chapter pa sa Aurora, Yes. sa San Luis at Dipakulaw. Yan. Yun lang po. Okay, at Salamat. pasalamatan natin si Brother Rick at si Sister Sister Hazel Hazel, Marquez thank you. at ang kanilang pamilya, Brother Lovely, Sister Lovely, Brother Regan. Kumusta na kayo? Ang aming technical team. Ang ating masisipag na missionary team. Okay, kasi kami po ay pansamantalang magpapaalam. So sa ganang akin po, magkita-kita po tayo sa darating na Lunes, Rediscover Bible Sharing Facebook Live. 6:30 PM po. Maraming salamat po. Ay, teka muna. Wala ba kayong mga i-advertise yung negosyo ninyo? Wala. Okay. Sige po, no? Maraming salamat po. Thank you. Happy Easter Happy po. Easter. Happy Easter. Easter sa lahat.